So bigyan muna natin ng comparison nyo. Yung nandito sa right side, ito yung stock tire natin. So kung titignan nyo, mas mataba siya, mas makakapal yung width compare dito sa bagong motocross na tire na ilalagay natin. Okay guys, so let me show you the last glimpse ng ating current motorcycle design bago natin palitan and i-convert into a scrambler look, particularly yung pag-change natin ng gulong. So ito yung stock tire natin, as you can see, malapad siya and halos bagong-bago pa siya, but papalitan natin ito ng Fuji motocross tire. So ganun din dito sa harapan. Ito yung hindi ko gusto dito sa harapan natin na gulong, masyado siyang maliit at manipis. So ito yung in-order natin sa Shopee, dumating na rin. This is Fuji motocross tire. Yung size nito is 100 by 90 by 17, so parehas lang. Yung front and back natin, it has the same size ng exterior. So makikita nyo dito yung huge difference niya by width. So ito yung sa Fuji, and mas malapad siya compared dito sa ating stock na front exterior. And then also guys, papalitan natin itong front fender natin. This is made of plastic. So dumating na rin yung isang order natin. This is a front fender, classic na fender, and it's made of ito, bakal siya. So bagay na bagay siya dito sa ating scrambler design ng ating motorcycle. Okay, so yung pinakauna natin gagawin is tanggalin natin itong axle dito sa hub ng ating gulong. So dahan-dahan natin itong tanggalin pababa. Nakakabit dyan yung hub odometer, yan yung nagka-count ng mileage natin. So tabi muna natin siya dito. Okay, tapos tanggalin natin yung hangin ng ating gulong para madaling tanggalin itong exterior natin. Gamit tayo nitong cardboard na to, so makakapal to na papel, and then i-fold na lang natin para hindi magasgas yung rim natin kapag tinatanggal na natin yung exterior. Pwede rin tayong gumamit ng rim protector tulad nito. So dito sa change tire natin, gamit na lang muna tayo ng papel. So yung technique nito is ipasok natin yung papel dito sa pagitan ng rim tsaka ng exterior, tapos i-fold mo yan. So gagamit tayo ng tire wrench remover. So ayan, ilalagay mo siya sa pagitan ng rim tsaka ng exterior. So ganito yung technique. Ilagay mo muna yung una, and then yung pangtanggal mo yung pangalawa, and then tanggalin mo ulit itong papel o yung rim protector, tapos ilagay mo dito sa next. Ayan, tapos dahan-dahan mo siyang ilagay pa loob. Ayan, ingat lang dun sa interior ng ating gulong para hindi siya matusok, no? Okay, next is tanggalin natin itong interior ng ating gulong bago natin matanggal completely yung exterior sa ating rim. Kasi yung next step dito parang yung sa nauna rin lang, pero dito natin sa loob ilalagay itong papel o yung rim protector. Ayan, so ang technique is apakan mo lang itong tire wrench remover, tapos i-press down mo siya pababa. Ayan, matatanggal mo na yung rim. Okay, so here is the unboxing part ng ating gulong. Nalala niyo yung ASMR, no? So nauso siya a few years before. So ito yung kung gusto mong nakakarinig ng mga ito yung tinatanggal na plastic yan. Hanggang mo yan. Okay, so ilagay na natin yung ating Fuji motocross tire. So yung gagawin natin dito is reverse lang kung paano natin ginawa kanina. So uunahin natin ilagay yung papel, itong rim protector dito sa loob. And then ayan, una is ilagay mo yung tire wrench remover paloob, then sisikwatin mo ulit. Ayan, dahan-dahan lang. Ayan, so next is ilagay na natin itong interior natin. So ang gagawin natin is itapat natin itong air intake valve dito sa butas. So dun tayo magsisimula. And then dahan-dahan natin yang ipaloob sa loob ng exterior. Okay, so ibalik na natin itong nut ng ating interior bago natin ilagay yung exterior paloob dito sa rim.
Ayan, so ibalik na natin itong exterior paloob. So gawin lang natin kung paano natin ginawa kanina, but in reverse. Paunti-unti natin siyang sisikwatin. Ayan, paloob. So safety precaution lang, no, kapag nagbabalik tayo ng exterior. Make sure na yung interior natin is completely out of air. So tanggalin mo talaga yung air para hindi siya naka-bubble. Kasi may tendency na matutusok mo yun kapag binabalik mo paloob. Ayan, so para maiwasan natin yun, make sure na walang hangin yung interior. Okay, so apakan natin itong exterior, no, para mag-lock siya dito sa rim. Ayan. So maraming technique, no, sa paglagay ng interior, pag-change ng tire. So yung ginawa natin is isa lamang yan sa mga technique. So usually applicable din to sa mga mountain bike, yung gulong ng mountain bike. Mas madali yan kasi mas malambot. Okay, so lagyan na natin ng hangin and then gawin din natin yung para sa rear tire natin. Okay, so next na palitan natin itong front fender. So nakasecure siya dito. Bakal yung brace niya and then meron siyang 4 na bolts. So tanggalin natin using itong close wrench. Yan, dahan-dahan. Okay, so dito sa ating right side ng fender, nakasecure dyan yung ating hydraulic hose. Yan yung brake natin sa harapan. So iwan lang natin yan. And then dito naman sa kaliwa, yan yung humahawak sa ating odometer wire. Ayan, so iwanan lang natin dyan yung holder. And then tatanggalin natin tong fender. Ayan, meron tong holder sa likod, yung kanyang bracket. Yung brace niyan is bakal. Ayan, so makikita nyo ito. Pure na bakal to, mabigat. Okay, so unboxing number 2 tayo. Dito sa package natin na to, in-order natin to sa Shopee. So meron yung fender, tapos nakahiwalay sa plastic itong bracket niya. So dalawa ito. Ito yung hahawak sa ating front fender. And then meron pa siya isang package sa loob. So ito naman, nakahiwalay dito yung mga screws and nuts niya. Ayan. Okay, so i-assemble natin to, itong fender natin. Okay, so there you go guys, nailagay na natin yung ating front fender. So i-install na natin yung mga gulong. Bago ang lahat, bago natin ikabit itong ito. So bigyan muna natin ng comparison nyo. Yung nandito sa right side, ito yung stock tire natin. So kung titignan nyo, mas mataba siya, mas makakapal yung width compare dito sa bagong motocross na tire na ilalagay natin. Itong nandito sa kanan, yung stock natin is 110 yung width. Yung nandito naman sa kaliwa, itong motocross is just 100. Pero ang pagkakaiba lang niya, yung height ng stock from the rim papunta sa ground is 80. Ito naman sa Fuji motocross 90. So dun siya nakalamang. Ayan. So lagyan na natin. Dito sa pag-setup natin ng scrambler natin, but ayan, finally we installed it, yung gulong front and back, ayan na siya. Then nailagay na rin natin to, and one of the good thing is dumating na rin yung order natin na tire hugger. So lipat tayo dito, ayan, so kabit natin dito. Ang mangyayari, tatanggalin natin to, ito, natatanggal to tapos natin. Ayan. So natatanggal to. Tanggalin natin to. Doon, may screw dito sa ilalim. Yung screw na to. And then since nandito yung plate number natin,
ililipat natin sa tire hugger. So bago matapos tong gabi na to, set up natin, lagay natin para tapos na. Bukas mag ride na lang tayo. Okay, so dumating na yung order natin. Ito yung tire hugger. So mag unboxing tayo. Konting unboxing. Maraming salamat sa Swabs Classic Parts. So na-order natin ito sa Shopee. Lagay ko na lang sa description below kung saan natin yung link kung saan ko siya na-order. So guys, ito na finally. Medyo may UP dito, no? Yan, okay na yan, walang problema. Okay, so according dito sa tire hugger natin, kung makikita natin, may 3 butas. So tinitingnan ko siya, itong butas na to, yan, itong malaking yan, tsaka ito, dito siya ilalagay. Focus natin. Yan, ilalagay mo siya dito sa suspension, tsaka dito sa clip. Ito yung chain guard, ito mo siya ilalagay. So bale, ganyan siya. Okay, so tanggalin natin to. Ganito. Ito, kailangan natin na mas mahaba. I think this is, alam ko ito number 8 ito eh. Either number 6 or number 8 dito. So meron akong mas malaki, mas mahaba dito. Kung kumpara nyo yung isa, yan nandito. Tapos ayan, so makikita nyo ito maliit, ito mas malaki. Ito yung gamitin natin. Ayan, so nailagay na natin. Ang gawin na lang natin is tanggalin natin to. Since nandito yung plate number natin, lipat natin siya dito sa tire hugger. Tatanggalin natin to, itong excess na to, kasi natatakpan na nito eh. So okay na to, tanggal to. And then lalagyan natin yung plate number dito. So napansin ko lang dito sa ito, yung kung makikita nyo dito, yung lagayan ng butas, hindi siya nakasentro. Ayan, hindi nakasentro. So kailangan natin butasan to. Magbubutas tayo dito. Okay, so ito na yung butas. Testing natin. Exacto yun. Ayan, sakto siya dyan. And then yung isa, okay, there you go. So, kabit na lang natin. Okay guys, okay na, natanggal na natin. So ito na yung sasalo ng mga putik. So mangyayari, itong stoplight natin, baka ilagay natin dito, ibababa natin ng konti. Quick fix na lang yan. Okay, last guys is ito yung ating windshield. Dumating na rin, so lagay natin. Bago natin may lagay yung ating windshield, dito kasi natin siya ilalagay. So kailangan muna natin tong itaas konti para matanggal natin, para maluwangan natin.